Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat na YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labag na with evidence na ko. Sumabog ang baho ng Kabataan Party List. Isang miyembro. Nako, grabe ang ginawa nila kabibig. Humihingi ng hustisya ang isang miyembro ng Kabataan Party List na gina-chok-chak-chenis. Naku mga kabibig, grabe. Grabe ang revelasyong ito. Grabe itong tinatagong baho ng Kabataan Party List. Paano yan? Ito pang representative ng Kabataan Party List noong sinabi ng COMELEC na pinagpaliban muna ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List, sinabihan pa nila deserve. Pero ang karma, ang bilis, day. Sumabog agad ang tinatagong baho nyo. Isang miyembro ng Kabataang Party List, chino-chak-chak-chenes ninyo dyan. Nako, eto kabibig ha. Manood tayo ng isang video kung saan binalita na pala ito sa media ang kababuyang ginawa ng miyembro ng Kabataang Party List. O ito, makinig tayo mga kabibig ha. Sensitibo pong balita na babalot sa kontrobersya Kabataan Party List dahil sa mga umano'y sexual abuse incidents sa organisasyon. Itinanggi naman ng grupo ang aligasyong hindi nila tinugunan ang mga insidente. Narito ang agenda report ni Mojo John Manalo. Halaka. Managot ang Kabataan Party List sa pagpapabaya sa kasama. Mas maging stringent sa recruitment process. Ito ang panawagan ng isang babaeng lumantad sa social media na biktima raw ng mga miyembro ng organisasyon. Uy! Sa magkakasunod na post sa Facebook, biktima ng miyembro sa miyembro ng mga party list na ito. Nako. Ikinuwento niya na hindi raw tinugunan ng Kabataan Party List ang kanyang sitwasyon. Matapos umano siyang ginahasa ng isang lalaking miyembro nito. Dagdag niya, hindi raw magkahiwalay ang accommodation ng lalaki at babae sa kanilang headquarters. Wala, bakit hindi magkahiwalay? Di ba may budget ang Kabataan Party List? Nakaupo sa Kongreso ang kanilang representative si Raul Manuel. Nasaan napunta ang budget? Hindi man lang mabigyan ng at least, di ba? At least magandang accommodation. Pinag-isa ang babae at lalaki sa isang kwarto? Uy, ano ba naman yan? Transparency report naman dyan. Ilabas kung paano ginamit ang pera ng bayan. Naku, di ba? Grabe naman. Hindi man lang makapag-renta ng magandang accommodation sa mga na-recruit nilang Kabataan Party, mga kabataan dyan. Pinagsama ang babae at lalaki sa isang kwarto. Ganun ba tinitid ang mga kabataang nakisali sa Kabataan Party List? Uy, ano ba naman yan? Nasaan yung gastos, yung pera ng taong bayan na ibinigay pondo para sa Kabataan Party List? Anong nangyari? Uy, transparency report naman dyan. Liquidation naman dyan. Wala rin daw maayos na supervision sa kanilang shared space. Walang maayos na supervision. Akala namin, ang ganda ng Kabataan Party List kasi yung representative nila, si Raul Manuel, ang galing magsalita daw di umano. Banat ng banat sa mga Duterte. So, ang expectation ng mga kabataan na sasali sa Kabataan Party List ay magaling. Maganda ang pamumuno, pero ito na, nalantad na. Di ba? Dahilan para maging pro nito sa mga ganitong insidente. Isinalaysay din niya na pangatlong sexual abuse incident na ang nangyari sa kanya bago pa magbigay ng mental health support ang organisasyon. Grabe. 3 times na chinok-chak-chenis pala ang isang miyembro. At after ng 3 times chinok-chak-chenis, ito na, umaksyon na ang Kabataan Party List. Naku. Mula rin daw 2023 to 2025 ay magkakaibang tao ang nang abuso sa kanya sa my goodness, 2023 to 2025. 3 years. Ka. Loob ng grupo. Sagot ng Kabataan Party List National President na si Julius Cantiga,
Inaasikaso na nila ang kasong ito magmula pa noong natanggap nila ang ulat. Oh. Ilang linggo na ang nakalipas. Sinikap din daw O yun na kabibig. Nako. Pero nagsalita naman ang Kabataan Party List. Sabi dito, kinumpirma ng Kabataan Party List itong Martes, Hunyo 3 na nagsasagawa na ito ng internal na investigasyon kaugnay ng alegasyon na pagtsoktsaktsyenes na kinasasangkutan ng kanilang miyembro. Ito ay kasunod na nag-viral na post sa social media ng dating youth officer na si Maria Cara noong Hunyo 1 kung saan ibubunyag niya ang kakulangan ng suporta at insensitibong tugon ng grupo matapos ang insidente. Okay, sabi ni Maria Cara, sabi sa akin na isang galing sa National Executive Committee, hindi raw kaya ng HQ mag-adjust para sa mental health ko, kaya papaalisin na ako doon dahil mahirap daw mag-adjust ang lahat para sa isa. Partida, chinoktsaktsyenes ako ng isa nilang miyembro. Halos itaya ko ang lahat-lahat ko para sa kanila tapos kaunting adjustment lang, tinanggihan pa. Naku. Sabi naman ni Julius Cantiga, we would like to clarify that we are aware of the sensitive issue and are already handling the matter since receipt of the report several weeks ago. Upon receiving the report, we acted to support the survivor, helping informing a formal disciplinary complaint and launch an internal investigation which is still ongoing. Nako, paano ba yan mga kabibig? Nako, ito pala yung report. Nako, ito i-share ko sa inyo kabibig ha. I-share ko sa inyo ang pinost din ito ni sino dito ang post ha, si Cardema. Pinost din ito ni Ronald Giancarlo Cardema. Kailangan matulungan tong miyembro ng Kabataan Party na chinoktsaktsyenes bago pa kidnapin or tsugiin ng NPA or mga nagtsoktsaktsyenes sa kanya from Kabataan Party List. Congressman Raul Manuel, san ka? Nako. Gabriela, Congressman, san kayo? Chinoktsaktsyenes na kabataan at kababaihan mula sa hanay ninyo na mga kasama ninyo. Nasigaw ng tulong at karapatang pantao at justisya. Tahimik kayo. Calling CHR, PNP, NBI. Hala, ito pala kabibig Ito pala si Maria Cara. Nako. Pasahin natin ha. Pasahin na kabibig. Ang kanyang post mga kabibig. Pasahin natin ha. Ito na. Bago nyo sabihin lumalaban kayo para sa karapatan, patalsikin nyo muna yan si Ayan Angeles na kasalukuyang aktibong organisador sa organisasyon ninyo na isang oportunista at sexual harasser. Hala! Ni hindi yan nanagot ng naayon sa trauma na binigay ng hayupan niya sa akin. Commission on Human Rights of the Philippines, nananawagan na yung mga nagbabalat kayong progresibong organisasyon dito, hindi nagpapatalsik ng mga maniak at hayop sa hanay nila, kaya patindi lamang ng patindi ang kaso ng pananamantala sa kababaihan sa linya nila. Senate of the Philippines, hindi bababa sa 20 yung biktima, ng pambababoy dyan. Mga leader pa ng mga organisasyon ang gumawa, tapos itatago lang nila at lipat organisasyon na lang like nothing happened. Imbestigahan niyo ito dahil napakarami na ang buhay na nasira ng mga kababuyan nila. Oh my goodness! Grabe ang pasabog ni Maria Cara. Hindi bababa sa 20 yung biktima ng pambababoy dyan. Sana Senator Bato de la Rosa. Oo, Senator Bongo. Senator Ben Padilla. Aksyonan nyo to, May humihingi ng tulong sa inyo. 'Di ba? Isang babae, inabuso, hindi lang siya. Hindi bababa sa 20 yung biktima ng pambababoy dyan sa Kabataan Party List na iyan. Naku po, aksyonan nyo na. Kawawa naman tong si Maria Cara. Siya lang talaga ang matapang na nagsalita sa kung ano ang nangyari dyan sa loob ng Kabataan Party List headquarters, mga kabibig. 'Di ba? Yung nagsasabi doon na deserve. Duterte Youth Party List hindi na proklima deserve. Ngayon, ang bilis ng karma.
Sumabog ang baho. Hindi bababa ng 20 biktima. Paano yan mga kabibig? Hanapin natin ito si Maria Cara. Marami ito. Ay, ito pala. Oh, ito pala kabibig. Ang kayang post ni Maria Cara. Basahin natin ha. I-share ko sa inyo. Oy, i-share ko sa inyo. Grabe. Nawindang ako. Sabi ni Maria Cara yan ha. Kabataan Party List National, pwede ba bago nyo prioritarin ang recruitment, siguraduhin ninyong maayos konsolidasyon ninyo sa mga naunang miyembro. Hindi yung halos hindi kayo magka-daogaga lahat ng recruitment, pero halos mamamatay yung miyembro ninyong ginagahasa sa sarili ninyong miyembro rin. Kung may magkahiwalay lang na akomodasyon ang babae at lalaki, supervision at security protocol sa konsepto ng shared living for centralized members, hindi sana sa workspace pa lang maiiwasan na ang pagmamanyak sa akin ni, pinangalanan talaga ang pangalan ng tao. Seryoso ba kayo na tinetake nyo seriously yung mga nangyari sa akin sa hanay ninyo? Pang-3 abusong grabe. 3 times na bago kayo magbigay ng mental health support tapos hindi nyo sinisikap yung primaryang tulong na kailangan ng biktima na makalayo sa pinangyarihan ng krimen. Wala kayong karapatang magkunwaring tunggali sa mga Duterte dahil magkasing sahol lang kayo. Ang babaho ng politika at praktika ninyo pwe. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi tayo lahat nakaharap sa korte. Kakasuhan ko kayo ng negligence. Hala ka. My goodness ka, bibig. Ito pala si Maria Cara. Hala. Ito pa Comelec. Hindi lang sexual na abuso ang pinagdaanan ko sa Kabataan Party List. Pinagtawanan at binaliwala nila yung karahasan ko tapos ngayon ay binanatan ako ng ganito. From 2023 to 2025, magkakaibang kaso ang bumababoy. Kaibang kaso ang bumababoy sa pagkakababae ko sa hanay na yan. 3 leader ng kabataan na magkakaibang tao. Sa hindi katindi ng trauma ng unang kaso ni hindi sila nagpaabot ng kahit na anong tulong medikal. Ganon din sa pangalawang kaso, mental health support na bare minimum, wala talaga. Puro lang sila sabi na dadalhin nila ako sa mental health professional, wala namang natuloy. Hanggang sa mangyari yung pangatlo, mag-iisang linggo pa bago nila ako bigyan ng tulong para sa mental health ko. Tapos napacheck, hindi nila inasikaso yung gamot na nireseta sa akin ng psychiatrist or wala rin. Kahit gaano makasalimuot yung nangyari, nagpatuloy akong magtrabaho pero hindi lang 2 kasama yung naninigaw sa akin kapag galit sila. Minumura pa ako at inaambahang susuntukin. Paulit-ulit itong nangyari. Ilang beses kong iniyak at ikinadurog. Tiniis ko yung lahat para sa prinsipyo at political ko hanggang sa maramdaman ko na parang may mali. Bago nila ako abandonahin, sinikap ko na layasan sila dahil takot na ako sa kanila at galit na galit. Wala akong tulog ngayon at hindi matahimik kakaisip. Kakayanin ko man mabuhay hanggang sa susunod na buwan o hindi, imbestigahan ninyo sana tong party list na ito. Kasambahan ko ito ng kaso sa ahensya ninyo o kung hindi ko man kayanin, ipapaubaya ko ang lahat ng pagpapanagot sa mga taong naniniwala pa ng hustisya gamit ang sentimento ko sa internet. Hala ka. Naku. Hala, bayaran daw itong babaeng ito, sabi nila. Hala, grabe. Hala ka mga kabibig. So, ano ang iyong reaction hinggil dito mga kabibig? Na-shock ako kabibig, na ito pala ang nangyari sa mga miyembro ng Kabataan Party List. Hindi ko naman nila lahat pero itong revelasyon na ito ay posibleng makapaggising sa maraming mga kabataan na naniniwala na maganda ang party list na ito, ang organisasyon na ito. Itong pag-ingay, matapang na pagtindig ni Maria Cara ang magiging simbolo na hindi sa lahat ng pagkakataon na ang pinaniniwalaan mong posibleng tutulong sa'yo, ang siyang wawasak pala sa'yo ng unti-unti hanggang hindi ka na makakabangon ulit.
Naku, grabe. Ano kayang reaksyon ni Raul Manuel nito, no? Oo, grabe pa naman ni Raul Manuel bumanat sa mga Duterte. Meron din pala silang tinatago na baho diyan. Kung hindi pa ito nagsalita si Maria Cara, posibleng mababaon ito sa limot at talagang hindi na mapag-usapan at hindi ma-share sa maraming tao itong nangyayari sa kanya. Naku po mga kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? 'Di ba? Maria Cara, para sa'yo, we're praying na sana okay ka, na sana makamtan mo ang hustisya na ninanais mong makamtan and we will be offering prayers for you. At sana makita ito ni Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Ben Padilla, Senator Amy Marcos, or sino mang senador ang pwedeng mag-imbestiga, magkaroon ng Senate hearing hinggil sa issue na ito. Hindi lang pala si Maria Cara ang inabuso, marami pa pala mga kabibig. Sabi ni Maria Cara sa kanyang post, hindi bababa sa 20 ang binaboy mga kabibig. Nako, at dapat din itong imbestigahan kung totoo ba itong mga sinasabi ni Maria Cara. Para naman, fair ba? Baka sinsiraan lang din ang Kabataan Party List. Pero sinabi naman ng Kabataan Party List na inaksyonan na nila, di ba? Ang sinabi dito sa Kabataan Party List, iniimbestigahan na ang reklamong Chokchak Chenes versus sa miyembro. So, sana mga kabibig, sana magkaroon ito ng justice. And I will keep you updating on this one, kabibig. So yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for today. Ano ang iyong reaction? Ano ang inyong sentimiento hinggil sa sumabog na baho ng Kabataan Party List na isang miyembro, Chinokchak Chenis pala, ng mga ilang miyembro. For 3 years, nanahimik siya pero hindi na kaya sa kanya. Hindi niya kaya. Galit na siya. Kaya matapang siyang tumayo, tumindig, at isinigaw ang katotohanan sa Kabataan Party List. Naku, sana makamit mo ang hustisyang minimithi ng iyong puso. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.